Kaso ni Mima Alicia, case solved na. Sana all talaga. In fairness no, ang bilis ng galawan nyo dito. Talagang nakuha ang lahat ng ebidensya. Ang bilis-bilis talaga. At itinataliwas nyo talaga sa naratibong walang kinalaman yung pagiging political vlogger niya. Pero, panoorin natin to kung yun ba talaga. Inilabas ng pulisya ang ilang pangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. Walong putok ng baril ang bumasag sa tahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 a.m. noong July 17. 1:47 a.m. nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. 2:28 a.m. pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 a.m. naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ng middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all amass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ng pamamaslang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa mag-partner na mastermind ang tinututukang anggulo. Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong ang possible motive talaga ay personal. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. In fairness no, detalyadong-detalyado. Sana kapag natapos na ito, ang kaso nitong dalawang atletang yumao, nun din talaga kasigurado. Nun din kadetalyado. Nun din katotoo. Kasi gusto nating malaman yung mga rason talaga. Punta nila dun sa resort, lipat nila dun sa isa pang resort na hindi pa bukas or hindi pa operating. Yung mga training, mga kwentuhan ng mga tao, lahat ng tao. Sama yung dalawang yumao, yung lahat ng bagay bago magsimula yung dilubyo. Mga bagay na ginagawa ng mga taga-Ateneo, sino-sino kayo. Yung pagkalunod nitong dalawang atleta, na yung kausa, hindi naman talaga sigurado. Yung lahat ng ginawa ng mga tao, ano bang ginawa nyo talaga? Nag-attempt ba kayong tumulong o pinabayaan mismo? Or napabayaan mismo? Sino ba ang tunay na pabaya sa inyo? Sino ba ang tunay na mahisala sa inyo? Kung meron man. Tumawag ba ng alauna? Sino yung nawawala ng hininga? Meron daw palang floater sa resort, pero hindi nyo ginamit. Kasi valuable daw yung ginamit talaga. Kami po kasing mga haka-haka. We are waiting sa full details po na ilalabas nyo. Pero kailan pa? Pagtulog na ang kaso? Baka bukas na. Ang daming bukas. May bukas pa. Yan ba yung kanta? Sino yung bumulong? Intentional ba yung pagpapatigil ng CPR? Bakit walang sumama sa dalawa? Sa hospital man o sa morgue? Asan yung assistance nyo sa kanila? Grupo ba kayo? Nagpulong ba kayo?
Nag-usap-usap ba kayo? Bakit? Bakit ba? Ano ba talaga ang totoo? Sino ang tunay na nagpapakatao? Sino ang tunay na magsasabi ng kwento? Kaya ba talaga ng konsensya nyo? Ito lamang po ay kung may nangyari talagang ganoon. Kung may mapapatunayan sa inyo. Pero Mima, rest in peace po sa'yo.